Hi everyone, our Bible verse for today is about Ephesians 4:15. Rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head of into Christ. So sa Tagalog po sinasabi dito, sa halip mananatili kayo sa katotohanan ng may pag-ibig upang lahat ng bagay ay may maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. So, rather than kumbaga, yung words po sobrang powerful. Ito yung pwedeng makapagpatatag ng bansa. Pero ito rin yung pwedeng maging dahilan kung bakit magkakaroon ng war. So, bumabagsak ang bansa sa words ng mga principle, philosophy, yan. Sa mga tao, pananaw, madaling ang words kasi ito ay pinapahayag natin kung ano yung pananaw natin. Kahit anong pananaw sinasabi natin, whether nakakabuti or pwedeng nakakapagdulot ng gera. So, rather speaking the truth, pwede nating sabihin na we have to speak the truth in love. Gusto mo bang maging malakas ang impact mo sa tao? You have to speak truth in love. Katulad ng the way kung paano magsalita yung Diyos na may puso, na kapag mahal mo yung tao kahit masakit, sasabihin mo sa kanya yung katotohanan. Pero minsan kasi nasanay ang tao, magsasabi nga ng katotohanan, pero paano ka ba magsalita? Yung pagsasalita mo ba is yung pagko-condemn? Yung pagsasalita mo ba is yung pagda-down sa tao? Yung pagsasalita mo ba is yung pagja-judge doon sa tao? Yung pagsasalita mo ba is yung tipong criticism? Dapat, kung gaano katotoo at kasakit yung totoong sasabihin mo, dapat ang mararamdaman ng taong kausap mo is yung love, yung pagmamahal. Kahit na masakit yung sasabihin mo, mas mararamdaman niya yung pagmamahal mo sa kanya. So, talagang masakit yung katotohanan, given yon. Tatagos yun sa puso natin eh. Sabi nga, minsan, pag hindi tayo aware, nakakagawa tayo mga bagay na nakaka-offend sa atin. Lalo na kapag patungkol sa pagiging isang ina, isang tatay, pagiging isang anak, pagiging isang partner or kaibigan. Minsan, kadalasan, ang bait-bait natin sa ibang tao. Pero, pagdating sa pamilya natin, ba't ang sungit natin? The truth hurts. And it pierces us. At ito yung dahilan na mahirap pagsamahan yung katotohanan at pagmamahal. Kasi minsan yung taong mahal natin, kailangan natin sabihin sa kanya kung yung bagay na talagang masakit. Lalo na yung mga mali sa buhay na nangyayari. Sa church, binubuo ito ng tao. Tao lang din. At walang taong hindi makasalanan. If you think that you are holy, then you don't belong to the church. Within the church, kailangan po talaga na minsan sasabihin sa atin yung masakit. Kung ano yung magaspang na ugali natin. Pangit na pag-ugali, pangit na pamumuhay, pangit na pagsasalita. Minsan kailangan natin i-accept kung paano sasabihin sa atin yun. The truth set us free from the change of lies.
Yung katotohanan po kasi ito yung magpapalaya sa atin sa kadena ng pagsisinungaling. Kasi madalas yung kasalanan masarap. Yung bisyo, masarap yan. Pero kapag sinasabi na sa atin yung patungkol sa bisyo natin or nakaugalingan natin na hindi maganda, masakit yun. Pero we need to be humble and accept. Matulad ng sabihin ka na napaka daldal mo or napaka chismosa mo, ganon. So kailangan minsan mahirap tanggapin sa taong chismoso na chismosa talaga siya, or mahirap tanggapin sa tao na talagang madaldal talaga siya. So pero nasa atin yun kung paano natin sasabihin sa tao kahit gaano kasakit yun na ang mararamdaman niya yung pagmamahal natin sa kanya. Kung paano tayo totoong nagmamahal. Kung tunay na mahal mo yung tao, sasabihin mo sa kanya yung totoo. Pero ang mas mararamdaman niya, mas mananaig sa kanya is mararamdaman niya yung totoong pagmamahal mo sa kanya. Kahit gaano kasakit yung sinasabi niya. Hindi yung criticism, hindi yung pang-down, hindi yung pag-judge. Sapagkat ang katotohanan, ito yung magpapalaya sa atin, sa bawat isa sa atin. Truth set us free. Yung katotohanan keeps us apart from lies. Yung totoong pagmamahal, ito yung nagsaset sa atin sa totoong love, sa false love. Kung totoong mahal yung tao, sasabihin mo sa kanya in a way na sabihin natin good roads, good weather. Maraming paraan na pwede natin ibarana sa kanya yung totoong love. Speak the truth in love. Yung katotohanan na hindi, yes, offensive talaga yung katotohanan. Yung truth hurts eh. Pero may paraan. Merong manner. Minsan kasi masakit na nga yung sasabihin mo, sasabihin mo pa siya in a way na talagang kasakit-sakit. Yung nakakadurog. Pero pwede mo na, meron naman tayong tinatawag na manner of way of how you say it. Kaya napakahalaga na sasabihin mo sa tao na ang mararamdaman niya ay yung Christ-like love, kung paano magmahal si God. Hindi kung paano magsalita yung tao na sasabihin niya lang nagmamahal siya, pero ang totoo, ang intensyon niya is saktan talaga yung tao. Direct to the point. Speak truth in love. Hope this simple motivation talk na to is makatulong sa atin. Speak the truth in love and also accept with humility. Thank you everyone and God bless.